At dahil cravings nga namin itong siomai lahat dito sa bahay, kaya gumawa na lang ako. Medyo madali lang naman siyang gawin para sa akin. Doon nga lang ako nahirapan sa pagbabalot. Sobrang aga nga kanina, lumabas na talaga ako para abangan yung nagtitinda ng siomai. Kaso kahit anong pilit at pag-antay ko nga ay wala talagang dadaan dyan. Kasi hindi naman nga to Pinas na kahit pumunta ka lang ng kanto, mayroon na nagtitinda ng siomai. Kaya for today's video, sasamahan niyo akong gumawa ng siomai. Pero syempre, bago ako nag-go at bago ko to sinimulan, nanood muna ako ng mga video and tutorial kung paano ba to lutuin at gawin sa TikTok and Facebook. At nung napanood ko nga yung tutorial, madali lang naman siya para sa akin. Dito nga lang talaga ako nahirapan sa pagkakat ng carrots, onion, and garlic. Wala kasi akong food processor dito at hindi na rin ako bumili. Meron namang isang food processor dito na nakapwesto sa may taas ng pantry, kaso hindi kasi sa akin yun at wala kasi yung may-ari. Kaya ayun, hindi ko na ginamit, kaya minano-mano ko na lang yung pagkat dito. Pinagsikapan ko talagang ma-achieve yung pinaka-fine ng carrots, onion, and garlic para mas madaling maluto. Pero kahit pa paano love, nakuha ko naman yung tamang sukat at laki nito. Tatlo nga yung nilabas kong carrots kanina, kaso feeling ko nung bandang dulo na medyo madami na yung dalawa. Ang kaso, binalatan ko nga lahat ng carrots at nakat ko na rin yung isa. Kaya ang ginawa ko, kinling wrap ko na lang para hindi agad masira. Bali, ang gagawin ko na lang para hindi agad masira yung carrots na yon, mag-iisip na lang ako bukas ng pwedeng ulamin na pwedeng lagyan ng carrots. So, dito naman ako sa pagpa-fine ng onion. Itong onion na to ay medyo madali lang naman. Yung carrots lang talaga yung medyo mahirap kasi madulas siyang ikat and then medyo matigas din. And then, lalagyan ko nga rin pala to ng medyo madaming garlic kasi mas masarap kapag lasang-lasa dito yung sibuyas and garlic. Pagkatapos ko nga makat lahat ng mga kailangan ko, hinugasan ko na rin dito yung gagamitin kong pork. Bali, mga nasa 250 grams siguro to kasi yung binili kong pork dito ay kalahating kilo, hinati ko pa yon. Feeling ko kasi sobrang dami na ng kalahating kilo. So yun love, yung ginawa ko lang ay pinagsama-sama ko lang lahat and then naglagay lang ako dito ng 2 itlog, oyster sauce, pepper. Tapos naglagay din pala ako dito ng onion and garlic powder. Grabe, hindi pa talaga na kontento. And then ayan, naglagay lang ako dito ng konting pampalasa tulad ng salt, magic sarap, and then naglagay din ako dito ng sesame oil. Basta love, kapag dumating man yung araw na gagawa din kayo ng homemade siomai, wag na wag nyo talagang kakalimutan na lagyan ng sesame oil. Para kasi sa akin, parang yun yung pinaka nagpapasarap sa siomai. Nga pala, lumabas din ako para pumunta sa mini garden ko dito sa may likod. Namitas lang ako dito ng konting onion leaves. Konti lang kasi, konti na lang talaga yung mapipitas ko. Kakaluto ko lang kasi ng bulalo kahapon at sobrang dami kong napitas. Naglagay nga rin pala ako dito ng 2 kutsarang flour, pero pwede din namang corn flour or cornstarch. Ito lang talagang available sa akin. Tapos minix ko lang ng maayos para magmix lahat ng mga ingredients. Bali, sa paggawa nga ng siomai, gagamit lang tayo dito ng wonton wrappers. Ito kasi yung meron sa amin dito. Hindi pa kasi ako nakapag-try gumawa ng homemade siomai sa Pinas, kaya wala talaga akong idea kung anong tawag sa Pinas nitong pangbalot sa siomai. Kayo ba love? May idea kayo? So, simulan na nga natin ang pagbabalot ng siomai. Dito nga ako pinaka nahirapan. Ang una kong ginamit dito ay itong si best friend kong chopstick, kaso parang palpak nga. So, nakatatlong try nga ako dito at sa tatlong try na yun ay magkakaiba nga yung shape, itsura at laki. Tapos feeling ko nga medyo mabasa yung ginawa ko kaya dinagdagan ko to ng konting flour. Tapos gumamit na nga rin ako dito ng teaspoon para medyo magkakapantay naman yung laki. And then kanina 'di ba chopstick ang ginamit ko, kaso nanood ulit ako at may nakita akong bread knife ang ginamit niya. Tapos napanood ko doon na kailangan daw medyo diinan. Ginawa ko naman pero ewan bakit iba-iba yung resulta. So this time, hindi na nga ako gagamit ng kung ano-ano pa. Ginamitan ko na nga lang to ng mahiwagang kamay kasi parang same din naman yung resulta. Tapos syempre, mas napabilis pa yung trabaho ko. Ang buong akala ko nga ay kukulangin talaga yung ginawa kong feelings, kaso bandang dulo ay may sobra pang kaunti. Buti na lang nga may natira pang talong dito kaya kumuha na lang ako ng isang piraso at ikakat ko lang to sa 4. And then after kong makat to, bubutasan at tatanggalin ko lang yung laman niya. Kasi dyan natin ipapalaman yung ginawa nating feelings. At syempre para mas sumarap to, lalagyan din natin to ng mozzarella cheese on top. At habang nilalagyan ko nga ng palaman isa-isa tong talong, kinakabahan na ako kasi parang may sobra ulit na feelings. Kaya naman, kinuha ko na lang tong isang sobrang laking red bell pepper na nakuha ko pa sa free pantry kahapon. Siguro naman magkakasya na to lahat dito, no? Tapos bago ko makalimutan, para hindi rin pala masayang yung tinanggal natin sa talong kanina, ay hinalo ko na nga rin dito. Tapos nilagyan ko rin pala to ng mozzarella cheese sa gitna and then lalagyan ko rin to sa may taas para mas maganda yung maging kulay nito kapag ginrill na natin. Pinagsama-sama ko lang to at nilagay ko lang siya sa isang maliit na tray para ready na siyang maisalang. At eto naman lahat ng mga nagawa nating siomai, 30 piraso lahat yan. Mas marami nga sana tayong nagawa kung 2 wonton wrap yung binili ko. Pero pwede na rin yan kasi konti lang din naman kaming kakain nito
kasi yung iba hindi ko makain ng pork. Next time nga kapag gagawa ulit ako ng siomai ay minced beef na nga yung gagamitin ko para makakain din yung iba. Sinalang ko na nga yung capsicum at talong sa oven ng lower heat para maluto yung karne. Mamaya ko na nga lang yung lalakasan kapag gusto ko nang bigyan ng kulay yung mozzarella cheese. Bago ko nga nilagay yung siomai sa steamer ay minake sure ko muna na sobrang init na ng tubig at kumukulo na talaga. At syempre bago ko to hinangot dahil hindi pantay-pantay yung laki nito, chinek ko talaga isa-isa yung temperature kung luto na. At eto naman yung first batch ng naluto natin, love. Itong capsicum at talong nga ay luto na rin. O, diba? Sobrang ganda ng pagkakakulay ng cheese. Pagkatapos ko ang mahango yung capsicum at talong ay sinunod-sunod ko na yung pagluto ng siomai. Hindi ko nga in-expect na sobrang laki yung kinalabasan nito. Malamang sa malamang, makatatlong peraso ka lang ay busog ka na talaga. Gumawa na nga rin kami ng maramihang sauce. Bali, pinagsama lang namin dito yung lemon, kalamansi, soy sauce, at saka chili garlic oil. At ayan, ready na nga lahat. Tara, kain tayo. Hindi ko na nga naipakita sa video yung mga iba kong kasama dito sa bahay kasi nahihiya din sila sa camera. Pero sa mga oras na to ay meron nga akong kasamang kumain. Si Ate Jill nga natikman niya na rin to kanina kasi pinatikim ko talaga sa kanila isa-isa. Ito nga rin yung first time ko na gumawa ko ng homemade siomai at in fairness, hindi siya pumalpak. Yung lasa nga ng talong na may feelings kanina at saka capsicum ay naging okay naman. Sobrang sarap nga din ni Pares ng siomai sa kanin kasi hindi talaga tinipid yung ingredients and feelings. Kaya sigurado ako, ubos talaga ang bahaw sa akin. Mas masarap pa nga sana to kung may fried garlic kaso hindi nga ako nakabili. Pero plano ko talaga magluto kanina, tinamad na lang din ako kaya hindi na natuloy.